At ayan mga kabarya, sigurado ako na marami sa inyo ang nakatabi pa ng mga lumang barya sa inyong mga lumang pitaka, cabinet o alkansya na naiwan ng inyong mga magulang o lolo at lola. Isa sa mga baryang madalas pag-usapan at itinatanong mo ng marami ay ang 50 centimo na sirkulasyon noong panahon po ng mga taong 1980 hanggang simula ng taong 1990. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado ang isang partikular na taon na unti-unti nang nagiging interesting para sa mga kolektor. At yan po ang 50 centimo 1990. Bago po natin pag-usapan ang presyo ay syempre kilalanin po muna natin ng husto ang baryang ito base po sa opisyal na katalog ng numismatics. Ang baryang ito ay opisyal na inisyo ng Republika ng Pilipinas at kabilang po ito sa tanyag na serye na kung tawagin ay Flora and Fauna Series. Ang seryeng ito ay pinalabas mula taong 1983 hanggang 1990. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang taong 1990 ang pinakahuling taon kung kailan ginawa ang disenyong ito bago po ito tuluyang palitan ng iba pang serye ng pananalapi dito sa ating bansa. Ngayon ay suriin po muna natin ang mga pisikal na katangian ng baryang ito na tinatawag nating large type. Ang composition ng metal nito ay copper-nickel. Kaya naman, mayroon itong natatanging kulay pilak o silver gray na anyo kapag bago o maayos pa ang kondisyon. Ang timbang naman nito ay eksaktong 6 grams or 6 na gramo. Meron itong diameter o lawak na 25 mm. At may kapal o thickness na 1.62 mm. Ang hugis nito ay bilog at ang gilid o edge nito ay swabe at wala pong mga ukit o tinatawag na plain edge lamang. Ang teknik sa paggawa nito ay milled at ang orientation ay medal alignment na nangangahulugang magkaturo po sa iisang direksyon ang itaas na bahagi ng harap at likod kapag inikot mo ito ng pahalang. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga detalye sa harapan at saka likuran nito. Kaya tingnan naman natin ang mga nakasulat at nakalarawan sa barya upang masigurado ninyo na tamang barya ang hawak ninyo. Dito po tayo sa harapang bahagi o oversight kung saan ay makikita po natin ang nakaharap po sa kaliwa na mukha ng isa sa ating mga pambansang bayani na si Marcelo H. del Pilar. Sa gilid ng kanyang mukha, nakasulat po ang istilong Latin, ang mga salitang Republika ng Pilipinas. Sa tapat naman ng kanyang mukha ay may nakasulat na Marcelo H. del Pilar upang malaman po kung sino ang bayaning itinatampok dito. Sa ilalim naman ay ang kanyang busto o mukha. Makikita ang dito sa ilalim ng kanyang mukha ay makikita po ang partikular na taon ng pagkakagawa. Para sa partikular na paksa natin ngayon, ang nakasulat po dito ay ang taong 1990. Ayan. Dito naman po tayo sa likurang bahagi. Likurang bahagi o tinatawag na rin na reverse sight. Dito naman, nakalarawan ang ating pambansang ibon. Yan po ang Philippine Eagle na lumilipad patungo sa kanang direksyon. Ang scientific name po nito ay Pitcophaga jeffrey. Yan, malinaw po ito na nakasulat sa ilalim ng larawan ng agila upang magbigay ng educational na impormasyon tungkol po sa wildlife ng Pilipinas. Sa itaas naman ng salitang ito, makikita po ang malaking numero na 50. At sa ilalim nito ay ang salitang sintimo, kung saan ay nagpapakita ng denominasyon o halaga ng barya sa sirkulasyon. Baka isipin ng iba na pwede pa itong ipambili sa tindahan ngayon. Ayan. Mahalaga na malaman po ng lahat na ang baryang ito ay opisyal ng demonetize o wala ng halaga sa legal na sirkulasyon simula pa noong January 2 ng taong 1998. Ibig sabihin, hindi mo na ito pwedeng ipambayad sa jeep, sa tricycle o pambili ng candy sa sari-sari store. Ang halaga lang nito ngayon ay nakabase po sa halaga nito bilang isang collectible item o antigong bagay.
Ayan, pag-usapan naman po natin ang misteryo at saka interesting na katangian ng taong 1990. Ano ba ang nakakaintriga o kagila-gilalas sa 50 Centimo na gawa noong taong 1990? Kung titingnan natin ang kasaysayan ng produksyon o mintage ng Flora and Fauna series, mapapansin natin na may malaking pagkakaiba sa bilang ng mga bariyang ginawa sa bawat taon. Halimbawa, noong taong 1984, ang pamahalaan ay naglabas po ng napakaraming barya na umaabot sa 121.4 million na piraso. Noong 1985 naman, naglabas po sila ng 107 million na mga piraso. At noong 1986 ay may 120 million na piraso. Dahil po sa dambuhalang bilang na ito, napakakaraniwan ng mga bariyang may ganitong taon at napakadali nilang mahanap kahit saan. Ngunit pagdating po sa taong 1990, ang frequency o dalas ng pagpapakita ng bariyang ito sa kasalukuyang mga koleksyon ay nasa 10% na lamang. Ibig sabihin, mas kakaunti ang natira o mas maliit ang bilang ng mga bariyang ito na nasa maayos na kalagayan ngayon kumpara sa mga naunang taon tulad po ng 1984 o 1985. Bukod dito, ang taong 1989 at saka 1990 ay may bahagyang pagbabago sa disenyo kung saan mas pinaliliit ang disenyo sa likod upang magkaroon po ng mas malaking espasyo sa paligid ng agila kumpara sa mga unang disenyo noong taong 1984 hanggang 1986. Ang mga ganitong maliliit na detalye ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ng mga seryosong kolektor ang taong 1990 upang makumpleto ang kanilang set ng Flora and Fauna coins mula 1983 hanggang 1990. Ayan, pag-usapan naman po natin ang kasalukuyang halaga sa market o kolekto. Ayan, magkano nga ba ang halaga ng 50 Centimo 1990 ngayon sa market kung ibebenta o bibilhin ng isang interesadong kolektor? Base po sa mga naitalang transaction at gabay sa catalog ng mga barya, ang presyo ng barya ay mahigit sa mahigpit na nakasalalay po sa kondisyon o grade nito. Para sa mga baryang may gradong F o fine, kung saan ang barya ay marami ng gasgas, madumi at halatang gamit na gamit sa sirkulasyon noon, ang halaga po nito ay naglalaro sa 39 piso. Ayan, katulad po ng nakikita natin sa larawan dito. Ayan, nasa mga 39 pesos po ito. Para naman sa mga bariyang nasa gradong VF or very fine, kung saan medyo malinaw pa ang mga detalye ng mukha ni Marcelo H. Del Pilar at ang mga balahibo ng agila pero mayroon pa ring mga sinyalis ng pagkapudpod, ang halaga nito ay nananatili pa rin sa humigit kumulang 39 pesos. Ngunit kapag ang hawak mong 50 Centimo 1990 ay nasa natatanging kondisyon na kung tawagin ay XF or extremely fine, kung saan napakakonti ng gasgas, malinaw na malinaw ang bawat letra at may bakas pa ng original na kintab nito mula sa planta, ang halaga po nito ay umaakyat na sa 80 pesos kada piraso. Maaring itanong po ninyo, mayroon bang mas mataas pa rito? Sa kasalukuyan, ang opisyal na listahan ng presyo para sa mas matataas na grado tulad po ng AU o About Uncirculated at UNC o Uncirculated para sa partikular na taong 1990 ay wala pang permanenteng na itatalang presyo sa catalog dahil napakarami pa ring mga bariyang ito ang hindi pa opisyal na naisasubmit para sa grading o kaya naman ay napakabihira ng mga nakikitang nasa perpektong estado. Kung ikukumpara mo ito sa original na halaga nito na 50 centimo noong taong 1990, ang presyo na 39 hanggang 80 piso ay malaking pagtaas na dahil ito ay katumbas ng halos 78 hanggang 160 na beses na original po nitong face value. Ngayon, itatago mo ba o ibebenta ito? Ngayong alam na natin ang tunay na kondisyon at presyo ng bariyang ito, ang logical na tanong na kinakaharap ng sino mang makakahanap nito ay mas okay ba talaga itong itago,
itago na lang muna o ibenta na agad sa isang kolektor? Timbangin natin ang dalawang opsyon na ito base sa logical na aspeto ng numismatics. Kung ang layunin mo ay kumita ng malaking pera ng mabilisan, ang pagbenta po sa halagang 39 hanggang 80 pesos ay maaring hindi po sapat upang mabago ang iyong sitwasyon, lalo na kung iisang piraso lang ang hawak mo. Kailangan mong isaalang-alang ang gastos sa pamasahe o shipping fee kung ipapadala mo ito sa bibili na kolektor. Kung gagastos ka ng 100 pesos sa shipping para lang ibenta ang barya ng 80 pesos, malinaw na malulugi ka pa sa transaction. Kaya naman kung iisang piraso lang ang mayroon ka at ang kondisyon nito ay gamit na o fine condition lamang, mas praktikal at mas okay na itago mo na lang muna ito bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o ala-ala ng kasaysayan. Sa kabilang banda naman, kailan naman mas okay na ibenta ito sa kolektor? Masasabing maganda itong ibenta kung ikaw ay nakatagpo ng maraming piraso na nasa napakagandang kondisyon o extremely fine. Kung mayroon kang 50 o 100 na piraso ng 50 centimo 1990 na makikinangpa, ang kabuang halaga nito ay maaring umabot sa 4,000 hanggang 8,000 na pesos. Ang ganitong bultuhang halaga ay interesadong bilhin ng mga coin dealer o mga kolektor na naghahanap ng mga barya para sa kanilang mga negosyo o maramihang pamamahagi. Isa pang rason para ibenta ito ay kung makakatagpo ka ng isang seryosong kolektor na naghahanap ng taong 1990 upang makumpleto ang kanyang personal na set ng flora and fauna coins at handa po siyang magbayad ng tamang halaga para sa magandang kondisyon ng barya. Ang pagbebenta sa tamang tao sa tamang panahon ay nagbibigay daan upang ang barya ay mapangalagaan sa isang opisyal na album ng barya, sa halip na maiwan lang ito na nagpapakalawang sa isang sulok ng bahay. At ayan sa kabuuan, ang 50 centimo 1990 large type ay isa pong magandang piraso ng kasaysayan ng pananalapi dito sa Pilipinas. Ang pagtatampok or pagka-feature po nito kay Marcelo H. Del Pilar at saka sa Philippine Eagle ay nagpapakita ng yaman ng ating kultura at kalikasan. Bagamat hindi ito pinakamahal na barya sa buong mundo, ang halaga po nitong 39 pesos hanggang 80 pesos sa kasalukuyan ay patunay na may mga tao pa rin nagpapahalaga sa mga bagay na nagmula sa ating nakaraan. Lagi po nating tandaan na bago makipagtransaksyon sa sinumang buyer, suriin munang mabuti ang barya gamit ang magnifying glass upang makita ang totoong kondisyon nito. Huwag pong basta-basta maniniwala sa mga usap-usapan dito sa internet na nagbebenta ng mga gandong barya sa halagang milyong-milyong piso nang walang sapat na certification o basihan. Dahil ang opisyal na gabay sa numismatics ay malinaw na nagpapakita ng makatotohanang presyo nito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang sunod na recommended video natin dito.